Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Malagim na balita ang hatid ng mga lumutang o nang lumutang ng whistleblower sa pamilya ng mga missing sa Bungero. Ayon kay alias Totoy, ang akusado sa kaso na gusto ng tumestigo ngayon, patay na ang kanilang mga kaanak, kamag-anak. Ikinuwento niya rin kung saan dinala at kung paano pinatay ang mga nawawala. Narito ang aking eksklusibong panayam sa kanya. Sa loob ng halos 4 na taon ngayon, mula nang mawala ang mga sabungerong nagderby sa Maynila at sa Santa Cruz, Laguna, ang paulit-ulit na tanong ng mga kaanak, nasaan at buhay pa ba ang kanilang mga mahal sa buhay? Sinagot ito ni alias Totoy, ang isa sa 6 na kinasuhan kaugnay ng mga missing sabungero. Lumutang siya at gusto raw makipagtulungan sa investigasyon dahil sa bantang inaabot niya at kanyang pamilya. Nakausap ni alias Totoy kamakailan ang ilan sa mga kaanak ng mga nawawalang sabungero. Mga nanay, kamag-anak, handa po akong makipagtulungan sa inyo para makamit ang inyong hostesya. Ito ang isa sa mga tinanong sa kanya. Tatanong ko lang po sana, sir, yung kung buhay pa ba sila o mga patay na? Wala po akong may sagot niyan. Ang akin lang na maibigay ko lang ang hostesya ng inyong pamilya. Pero kung akong tatanungin sa ngayon, mukhang malabo na buhay pa sila. Pero alam niyo po kung saan po sila dinala? Kahit mga buto man lang po, makuha ko yung anak ko. Maawa naman po. Sa ngayon na hindi na natin makita yung buto. Pero alam ko kung sino ang natalikod nito. Naku, Diyos ko! Okay. Bagay na dumurog sa puso ng pamilya ng mga nawawala. Maririnig mo. Diyos ko! Nasaan yung anak ko? Kasasabi mo lang, di ba? Handa ka na, di ba? Dahil sa impormasyong yan, ang mga kaanak ng mga nawawala muling nabuhayan ng loob para mabigyang linaw ang kaso. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, ikinuwento niya ang ilang detalye sa sinapit ng mga nawawalang sabungero. Paano mabubuhay yan? Nakabaon na yan doon sa talik. Lahat yan. Kung hukain yun, mga buto-buto na lang, paano natin makilala na sila yun? At hindi lang ang missing sabungero tinatapon doon, pati mga drug lord. Masaklap man daw, kailangan niya itong ilahad ngayon. Killing me supple. Ang killing me supple, yung tie wire, pinipihit sa leeg. Ang mga nahuhuli raw nilang ng daraya sa sabungan, kanya munang iipunin at kakausapin. Pagkatapos, saka raw niya ito ipapasa sa isa pang grupo ng mga tao na hindi na muna niya kinilala kung sino. Bahala na kayo dyan. Sila na mismo. Ang ginagawa nila, tinatalian na ng yung plastic na pantali, kinakarga na sa van. Hindi lang daw 34 na sabungero ang namatay rito. Abot daw sa mahigit 100 ang tinrabaho. Ayon kay alias Totoy. Nagtaka ako, bakit ang bilis? Halimbawa, 8, ang bilis. Sabi ko, baka naman pinakawalan yan. Yari tayo dito kay bus. Sabi ko sa kanila, hindi, may video kami. Sinindan ako ng video. Doon nakikita ko kung paano. Ilan lang daw ang detalyeng ito sa nakalagay sa kanyang affidavit na isusumiti niya sa mga otoridad sa lalong madaling panahon. Kasama sa ibubunyag daw niya ang mga taong nag-utos sa kanya. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 Oras. At kaugnay ng mga isiniwalat na yan, gustong makausap si alias Totoy ng Justice Department. Posibleng pag-aralan kung maipapasok siya
sa Witness Protection Program sa gitna ng umano'y banta sa buhay niya at ng kanyang pamilya. Nakatutok si Salima Refran. Hindi na kaya ng konsensya ko sa mga magulang na nawalan. Pangalawa, buhay ko na yung pinag-interesan. Buong pamilya ko gusto pang patayin. Kasunod ng paglutang nito, gustong kausapin si alias Totoy ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kaugnay ng mga nawawalang sabongero. Sabi kasi ni alias Totoy na akusado sa kaso, gusto na niyang sabihin ang mga nalalaman niya rito. Titingnan ko lang kung ang kanya sinasabi at yung sinasabi ng ibang testigo ay kapareho ng mga nakarating sa ating tanggapan. Kahit akusado na si alias Totoy, pag-aaralan ng Department of Justice o DOJ ang maiaambag nito sa mga kaso. Pwede naman siyang pumunta rito at bibigyan namin siya ng pansin at binibuilda pa namin ang kaso pero malapit na to. Sabi pa ng kagawaran, maaaring pag-aralan kung pwedeng ipasok sa Witness Protection Program si alias Totoy sa gitna ng mga umano'y banta sa buhay niya at ng kanyang pamilya. Natural yun. Kasi itong kasong to, kakaiba to eh. Dapat mabuksan at matapos ang paglilitis dito upang magkaroon ng hustisya yung mga pamilya at lalong-lalo na yung mga nawalan ng buhay. Ang Philippine National Police sinabing welcome development ang pagharap ni alias Totoy. Handa raw silang magbigay ng kinakailangang tulong para masiguro ang kaligtasan at seguridad nito. Handa rin siyang bigyan ng proteksyon ng National Bureau of Investigation o NBI na nasa ilalim din ng Justice Department. Maganda yan at sige, pakinggan natin siya at I assure him na bibigyan namin siya ng proteksyon. Akong bahala sa kanya. Huwag siyang matakot. Maganda yan. Sige, welcome yan. Hawak ngayon ang DOJ ang 7 kaso ng kidnapping at serious illegal detention kaugnay ng pagkawala ng 6 na sabongero sa Manila Arena at pagdukot sa master agent na si Ricardo Lasco sa San Pablo, Laguna. Pero marami pang sabongerong nawala na walang kadikit na kaso at iniimbestigahan pa ng NBI at PNP Criminal Investigation and Detection Group. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Huli sa aktong nagsasagawa ng online panloloko ang 10 Chino sa sinalakay na warehouse sa San Rafael, Bulacan na nagsisilbi umano bilang guerrilla scam hub. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Bit-bit ang warrant. Pinasok ng mga tauhan ng NBI Criminal Intelligence Division ang compound na ito sa San Rafael, Bulacan. Ang mga warehouse sa bungad na unang pinasok, walang kalaman-laman. Pagbukas ng nasa dulo, mukhang wala ring laman. Pero pagdating sa looban, dito na bisto ang 10 Chinese nationals na huli sa akto habang subsob sa kanilang online panloloko. Ayon sa NBI, ang warehouse nagsisilbi raw isang guerrilla scam hub. Nagsimula raw ang operasyon ng ituro ng kanilang asset ang lugar na pinupuntahan ng hinahanap nilang Chinese na wanted dahil sa pagpatay sa isang kapwa Chinese. Sabi ng isa sa mga asset namin, nandiyan yung isa sa 4 na personalities na hinahanap namin na wanted for murder and other crimes na Chinese nationals. Based on that warrant, pinasok namin yung establishment. Nag-slip siya sa namin sa paghuli namin kasi nagpunta daw ng Malolos. Nakakumpiska sa operasyon ng mga computer, cellphone at iba pang gadget na ginagamit ng mga suspect sa kanilang scamming activities. AFASA, yung Anti-Financial Account Scamming Act. At saka, wala talaga mga documents kaya after nung kaso, kung hindi magme-merit ng yan, i-turn over namin sa Bureau of Immigration. Sinisika pa namin makuna ng pahayag ang mga inaresto. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Maghihigpit ang customs sa inspeksyon sa mga balikbayan box para hindi magamit sa krimen tulad sa pagpuslit ng droga. Nangangamba naman ang isang grupo sa epekto nito sa tagal ng paghihintay para sa mga padala. Nakatutok si June Veneracion. Exclusive. Dahil sa nadiskubring mahigit 800 milyong pisong halaga ng shabu sa parcel nitong unang linggo ng Hunyo. Muling maghihigpit ang Bureau of Customs sa pag-inspeksyon sa mga balikbayan box. Utos sa mga frontline offices,
Imbis na buong shipping container na naglalaman ng mga balikbayan box ang idadaan sa X-ray inspection, dapat isa-isa nang ibababa ang mga ito para masuri ng X-ray. Wala naman siguro masama na i-X-ray man lang natin isa-isa para lang hindi rin maabuso, no? Para sa kapakanan din naman to ng mga kababayan nating OFWs. Sa loob ng isang linggo, hindi raw nawawala ng huling droga o kontrabando na nakatago sa balikbayan box, sabi ng Bureau of Customs. Dahil sa problemang ito, kailangan na raw talagang magkahigpitan. Pero nababahala ang mga deconsolidators ng mga balikbayan box sa utos. Kung ngayon anila ay araw lang ang bibilangin bago mailabas sa pantalan ang mga balikbayan box. Pag nagkahigpitan, maaari nila itong umabot ng 1 buwan. Kaya sila nakipagdialogo sa mga opisyal ng customs. Ang kawawa din, yung mga consumers, yung mga nagpapadala ng balikbayan boxes. Kaya bago pa simulan, ay tinigil muna ang full implementation ng utos para pag-aralan. Gayunman, ayon sa customs, kailangan pa ring baguhin ang kasalukuyang proseso ng balikbayan box inspection. Kaya umaapila ang customs ng pag-unawa mula sa mga OFW. Ang kinakailangan lang talaga namin ngayon to find a way on how to stop itong continuous influx ng mga illegal items through the balikbayan box scheme, no? Sang-ayon man ang grupo ng mga deconsolidators sa pagbabago para hindi magamit ang balikbayan box sa pagpupuslit ng kontrabando. Kailangan nila itong balansihin, lalo't magsisimula na naman ang peak season ng pagpapadala ng mga OFW. Ang balikbayan boxes kasi vulnerable talaga. But kung mayroong sistema ang bawat consolidator sa abroad, siguro maiwasan yan. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Ipinagdadalamhati ng kanyang pamilya ang isang OFW na natagpuang patay sa disyerto sa Saudi Arabia. Hit and run ang itinuturo ng mga otoridad na sanhi ng kanyang pagkamatay, pero palaisipan daw sa mga naulila kung bakit ito nawawala ng pera, cellphone at alahas. Nakatutok si Jonathan Andal. Exclusive. June 11 pa hinahanap sa Riyadh, Saudi Arabia ang 30 anyos na Pilipinong si Juljiri Aggong. Makalipas ang 4 na araw, natagpuan siyang patay na. Gin-hold up daw, tapos pinapunta sa disyerto. So, tapos isang kwento, nasagasaan lang daw, hindi daw gin-hold up. Sabi ko, pag hindi hin-hold up, nasaan yung gamit niya? Cellphone niya, pera niya, at saka ginto na ipapadala sana sa nanay niya. Batay sa report ng Saudi authorities na ipinasa sa Pilipinas, hindi hinold up si Aggong. Na-hit and run siya ng kotse, no? So, and that caused fatal injuries. Yung reported incident is June 11, approximately around 12:31 p.m., habang tumatawid sa King Salman eastbound road at a non-designated pedestrian crossing. The vehicle was identified, the plate number was identified, including the concerned driver of the vehicle. Sinisika pa ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na makakuha ng kopya ng CCTV ng insidente. Meron na rin itong abogado sa Riyadh na tutulong sa kaso. Justisya lang po. Yan lang po yung paniwagan namin. We stand ready to pursue yung kaso and makamit yung hustisya. The Saudi police are investigating the case if there's possible foul play. Panganay sa magkakapatid si Aggong, taga Hulo, Sulu. Kalahating taon pa lang siya sa Riyadh bilang office and facility cleaning laborer. Napakabuti ng bata na yan. Pangarap niya talaga makapunta dyan. Patulong na din sa mga kapatid niya. Nagdesisyon na ang pamilyang ipalilibing doon sa Riyadh si Aggong, alinsunod sa Muslim tradition na ihimlay agad ang isang pumanaw. Nangako naman ang gobyerno ng financial assistance at ibang tulong sa pamilya ni Aggong. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Pinaaksyonan na ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga problema sa ilang paaralan, kabilang ang kakulangan o kalumaan ng mga classroom. Nakatutok si Ivan Mayrina. Nagpaliwanag si Education Secretary Sani Angara kaugnay ng paaralan sa Naik, Cavite na iniulat ang 24 oras itong June 13. Huling araw na ng enrollment noon at magta-3,000 ng enrollees. Pero 6 lang ang kanilang classroom. Kaya lumalabas sa 500:1 ang student classroom ratio. Kahit nang gawing 3 shift, lumalabas sa may mahigit 100 pa ring estudyante kada classroom. Kaya hinati pa yan, 3 araw kada linggo na lang ang pasok sa campus. Ang 2 araw, modular learning o sa bahay na lang.
Yung eskwelahan namin doon, parang ang datos doon, 900% ang increase sa enrollment. So hindi nakakahabol po yung construction. Relocation area anyang Naik, kaya gano'n na lamang ang bilis sa pagdami ng mga nag-e-enroll. Pero hindi anya basta-basta makapagtayo ng mga school building dahil walang espasyong pagtatayuan. Doon sa Ciudad de Naik, parang 500 square meters lang yung lote na pagmamay-ari ng DepEd. Yung kinaglalagyan na po ng mga tent, yun ay private property ho. So ang hinihingi namin, baka pwedeng i-lease o ibilhin po ng gobyerno para makapag-construct na tayo. Problema rin ang espasyo sa maraming urban areas. Sa pag-aaral ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM-2, at ng Philippine Institute for Development Studies. Lumabas sa problema yan sa iba pang bahagi ng Calabarzon, gayon din sa Metro Manila, Soc-Sargen at BARM. Tinukoy din isa sa dapat bigyan ng prioridad ang pagdugon sa kakulangan ng silid na karamihan ay luma na at kailangang ayusin o palitan. Dekada-dekada ng problema yan ay sinisi ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapabaya sa sektor ng edukasyon. Sipin mo 160,000 ang kulang natin na classroom. Ano nangyari yun? Basta't pinabayaan na lang. Merong classroom kaming nakikita, Marcos type pa. Tinayo mga 1970. Dapat yung mga classroom na yun, 20-30 years lang ang lifetime. Kulang na nga, sinasalanta pa ng mga sakuna. Tulad ng nasunog na senior high building ng San Francisco High School nitong linggo, isa sa mga tinutukoy ng Pangulo na Marcos type building. 1980 pa ito itinayo. 45 years old na at may problema sa linya ng kuryente kaya nasunog ayon sa Bureau of Fire Protection. Kaya utos ang Pangulo na nag-inspeksyon doon kanina, suriin ang electrical system ng mga paaralan. Kinakargahan na natin ng computer, ng bagong fan, na yung iba aircon. We have to look at the other schools also. Natiyakin na at the very least may magandang fuse box. Solusyon sa San Francisco High School sa ngayon. We opted to revert to double shift para po ma-accommodate po yung mga bata na nawalan po ng classroom dito po sa old building. Ang recommendation po ng Department of Public Works is gibain na po yung struktura at gumawa na po ng panibagong 4-story, 36 classroom building na hahalaga ng 180 million pesos at matatapos sa loob ng 1 taon. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Hindi dumaan sa pagsusuri ang kalidad kaya hindi tiyak kung ligtas kainin ang mga ibinebentang sibuyas sa Maynila na hinihinalang mga smuggled. Pagpapaliwanagin ng Agriculture Department ang mga nagtitinda kung paano ito napasok sa bansa at naipuslit sa mga pamilihan. Nakatutok si Bernadette Reyes. Bistado ang pwesto na ito sa Paco Market sa Maynila na hinihinalang nagbebenta ng smuggled na pulang sibuyas. Ayon sa nagtitinda, hindi niya alam na smuggled ang mga sibuyas. Inaangkat lang din namin yan sa Divisoria po eh. Wala kasi kaming nakuhang talop na local. Yung available yung malalaki na nga yan. Kaya yun na ang kinuha namin. Ayon sa Department of Agriculture, 4 na pwesto dito sa Paco Market ang hinihinalang nagbebenta ng smuggled na sibuyas. Madaling matukoy ito dahil mas malaki ang smuggled na sibuyas kumpara sa mga local onions. Padadalhan ng notice to explain ng mga retailers bilang bahagi ng investigasyon kung paano ito nakapasok sa bansa at nakarating sa mga pamilihan. It is safe to assume na nasa lahat ng market yan. Ang hinihingi lang natin sa mga retailers dito is makipag-cooperate sa PNP to identify sino nagbenta sa kanila at saan ang galing. Ito-trace lahat yan para makita yung buong network. Iimbestigahan po yan and nabanggit nga natin na top to bottom na lang. From the sources, we will try to track down saan yung volume na pinanggagalingan yan for our report to DA. Babala ng DA dahil smuggled, hindi dumaan sa pagsusuri ang kalidad ng mga sibuyas kaya hindi raw tiyak kung ligtas kainin ng mga ito. Samantala, planong ibalik ng DA ang maximum suggested retail price sa baboy. Pero sa halip na sa sariwang baboy, imported pork ang lalagyan ng SRP. Tutol dito ang ilang mga retailers pero may paliwanag naman ng DA. Hindi naman kami magbibigay ng presyo na mataas kung mababa rin naman ang nakukuha namin. Yun lang naman po. Wag naman sana yung, kasi kung magbibigay sila ng SRP tapos hindi naman akma doon sa presyo na nakukuha namin at talo pa naman kami kapag nato, paano naman ang mga manininda? Kaya natin kailangan iset yung MSRP ng pork is baka naman meron naman
mag-take advantage sa ibang market na imbis na ibenta yung pork ng imported pork ng 300 na liempo, gagawin niya kunyari local, 'di ba? Tapos ibenta niya ng 450, 400, profiteering 'yun. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Happy midweek, chikahan mga kapuso! Nagsimula nang mapanood ang pinakabagong revenge drama series na Beauty Empire sa streaming site at app na View Philippines. At inaabangan na rin ang pilot niyan sa GMA sa July 7, lalo't hindi lang ito puno ng kilig kundi ng inspirasyon para sa mga nangangarap para sa pamilya. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Hindi lang naglalaro ng ganda-gandahan. Dahil talagang serving face card ang lead stars ng pinakamagandang laban sa GMA Prime. Wearing their glamorous fits, humarap sa media conference ang cast ng GMA Network, Creation Studios at View Philippines original series na Beauty Empire. Sa pangunguna ni Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza, Kailin Alcantara at Rufa Gutierrez. Representing beautiful, fierce, and ambitious women in a cutthroat world of beauty industry. Ang serye nagsimula ng mapanood sa streaming site na View Philippines. Ayon kay Barbie, higit sa revenge drama plot, marami raw makaka-relate lalo na sa kanyang karakter na si Noreen Alfonso na nagsisikap para matupad ang pangarap para sa pamilya. May mga times na mapapagod ka eh. Kasi no matter how much you plan to do something, ganyan. And sobrang hirap nun para makuha. Mapapagod ka talaga. So, pamilya talaga yung pagkukunan mo ng lakas. Sila talaga yung magiging inspirasyon mo. Ang karakter naman ni Kylie na si Shari De Jesus may pagka-fierce dahil sa malalim nitong hugot. There is a side of me that is sweet. But syempre palaban po tayo dapat sa buhay. And dun din naman ako nakaka-relate sa karakter ni Shari. Na actually lahat naman kami dito gagawin ng lahat para sa aming mga pangarap, para sa aming pamilya. Very relatable rin daw kay Rufa ang karakter na si Velma Imperial, ang girl boss CEO ng isang beauty brand. Like gagawin mong lahat para sa pamilya mo, gagawin mong lahat para sa pag-ibig. Pag-asawa mo na, pag-boyfriend, medyo mag-iwan ka para sa sarili mo. Natamaan ka ba? Oo nga. Parang may mga nag-react dito sa tabi ko. Ng pagkakaiba namin, I always leave something for myself. Kailangan mahalin muna natin ang sarili natin bagong ibang tao. At syempre, may kilig din. Makaka-love interest ng karakter ni Barbie si Sam Concepcion na gaganap bilang kanyang kababatang si Migoy. Ang South Korean actor naman na si Choi Bo-min as Alex para sa karakter ni Kailin. Meron talaga tayong, we can go to the extremes para sa mga mahal natin sa buhay. I think we all have dreams and some like goals and we can do everything. Present din sa media conference ang iba pang cast, executives ng GMA, Creation Studios at View Philippines. Kinanta naman ni Reyna Hispano-Americana 2025 Dia Mate ang theme song ng Beauty Empire. Sa July 7, mapapanood ang Beauty Empire sa GMA. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings.